Hello po. Ito po yung sa tourism. Thank you. Hello ma'am, good afternoon. Ma'am, ask lang po ako ng information ma'am about sa Tabon Cave. Yes Po. po. Okay, ma'am. Thank you so much po. Ma'am, okay lang po ba? This is filmed for tourism promotion for Quezon. Actually, ma'am, I am making a vlog destinations for, and this is my first time to promote tourism ng Quezon. Paano po ba pagkapupunta ako ng Tabon? Open po ba siya ngayon? Kaya ko po siyang anahin? Ang Tabon Cave po, sir, close po siya. Open siya 9 o'clock until 3 o'clock in the afternoon po. Doon na po sila tumatanggap ng bisita. And mostly po, dadaan ang mga bisita dito po sa office. Oh, that's good. Para po makakuha nung ating manifesto. At the same time, makabayad po ng environmental fee kung hindi po taga-Quezon. Pero kung taga-Quezon, sir, libre naman po. Okay, well, that's good. Would it be okay, ma'am, para mas further information, para since ngayon ay malabo tayo makakapunta sa Tabon Cave, would it be okay, ma'am, kung maibigay natin yung mga information para sa mga makakapanood ng video na ito, is alam nila kung ano yung kanilang first step dito sa Quezon kung plan po nilang pupunta ng Tabon Cave. So, meaning to say, the opening of the acceptance of visitors sa Tabon Cave is meron silang mga classifications. Kapag taga Quezon, they are free? Yes po. Mostly po, pag may bisita sa Quezon, pag taga Quezon po, any destination naman po. So, pag taga Quezon po, free po ang ating environmental fee. Pero pag taga outside Quezon, but within Palawan, may environmental fee po silang babayaran dito sa opisina. Okay. 50 pesos naman, sir. Okay. Domestic tourist, 100. Tapos 200 naman, sir, pag okay. International. Would you mind to ask, ma'am, your name? So you are the information desk representative here in... For now, sir. Okay, well, that's good. So how about, ma'am, for e-vloggers? Kung sila ay pupunta dito, is there any a treatment or they will include as a regular tourist? So even though they're vloggers and they want to promote the destinations of Quezon that are not from Quezon po, so they have to pay po the same amount of destinations po. Okay. So everyone, just to remind that if you are going to visit here in Quezon and you want to visit the Tabon Cave, first is visit po dito sa tourism ng Quezon for manifesting, and doon po sa mga babayaran, yes, there is, no matter what, kung if you are going to vlog, open po ba mag-vlog doon, ma'am? Allowed or hindi po? Yun po yung hindi natin sure, sir, kung open sila, pero ang pagkakaalam ko po, open naman sila, sir. Bas, kumbaga any purpose na pag-visit lang doon or mag-vlog sila, so no matter what, the classification is still the same, they have to pay. So walang pong special treatment na you are a vlogger, you are free to explore. Yes. Okay, so clear po yun mga kaibigan, that if you are not from resident of Quezon, so ano pong pwedeng ipakita, ma'am, na katunayan tayo ay taga Quezon? Po kayo ay taga Quezon, mostly, syempre may mga ID tayo na ang nakalagay sa address natin ay Quezon Palawan po. Okay. Or school ID or barangay. Any IDs that represent that you are a resident residing the proper any part of Quezon, that you are part of the Quezon Palawan. So that's free po, tama po ba? Okay, so kung nandito naman po kayo sa mga ibang lugar ng Palawan, you will going to pay for 50 pesos. And then if local and international tourist, 100. The international tourist is 200. Say 200 for international and local is 100 pesos. So yun po ang malinaw. Ayan po, so nandito tayo sa opisina ng tourism ng Quezon at maraming salamat dahil nakakatuwa na meron tayong mga information na nasasagap. So at least we can help to our followers and friends that wanted to visit here, especially if you are outside of Quezon. So meron tayong mga classifications of payment or anong tawag rin? Environmental. Yan po, to be clear out, environmental fee. Yun po yung purpose ng ating binabayaran kapag Tabon Cave lang po ba, ma'am? Or other places po? Once na pumasok ka po sa Quezon, sir, yun na po yung ating ticket for different destination. Pero may mga destination po na may mga entrance fees. Pero for now, si National Museum po ay walang collection na ginagawa. Wala pong entrance fee. Free po siya. Okay. So, sa sitwasyon ko, ma'am, dahil napadaan ako ng Quezon, do I have to pay or explore lang muna ako dito sa ano, ma'am?
Siyempre sir, magpapasyal ka or bukas baka possible na pumunta ka ng National Museum. Mag-secure po kayo ng environment. Okay. So I have to pay na ngayon. No? So anytime po ba yun, ma'am? O mayroong validation na kunwari hindi ko po napuntahan doon? Mostly, it's valid until 7 days. Okay, 7 days. Well, that's good. Kasi ang plan ko, ma'am, is kung aabot ako ng October, and I need to go back here naman po. Dahil isa po sa mga destination na gusto kong maipakita dito sa Quezon is the Tabon Cave. Yes. So, yun po. So, ngayon, dahil hindi tayo makakapunta ng Tabon Cave, para na lang magkaroon. Manifest po tawag na? Manifest. So, I have to pay for 50 pesos. Yes. Okay, ma'am, may tanong ka na rin sa turismo. Ano, bukod sa famous Tabon Cave, ano pa pong pwedeng pasyalan dito sa Quezon? Hindi ko man mapuntahan, at least our followers knows what are the destinations that could visit here in Quezon po. Meron kaming ibatisyon. Mostly, yung mga packages namin is yung mga islands and islets namin. We have Sidanao Island, Tataran Island, and the other package would be Nasirik Island, Double Island, Mansaluyan. We have the floating cottages doon sa harap ng Balintang Port. So, yun po. May mga inland tours naman kami, like the Lashac Beach, the Lamani Beach, at yung isa sa, ano po natin yung Balaybayan Falls sa, ano po yan sir, sa Barangay Pero. So other than that, marami pa, ano? Yes, So ilan lang yan sa mga destinations na exciting part na pwedeng pasyalan. Destination dito sa amin. Okay. Kamusta naman po so far ang tourism ng Quezon, ma'am? For now, sir, ang tourist arrivals naman ng Quezon ay tumataas dahil nga po nag-open na si Tabon Cave. Wow. Isa siya sa flagship ng aming munisipyo. Yes po, kaya nga po nalaman ko dahil based of the other also informations na nag-soft opening, tama po ba? Nag-soft opening. Meron pa po bang grand opening ang Tabon Cave? Ito po sir ay initial pa lang, pero ang sabi, ang grand opening will be isasabay sa Manonggol Festival that will be on May 15. Wow! So, maaring pwedeng bumisita ulit dito. Thank you so much. Oh, lahat ng mga vloggers and mga content creators of Palawan, you are invited to witness the festivals of, anong tawag mo? Manonggol. Manonggol. Manonggol is derived from Jor, right? Na natagpuan din mismo. Oh, okay. Thank you so much again, ma'am. Your name? Ma'am Grace, thank you so much, mga kaibigan. I am Kuya Ron on the Island. We are here in the Tourism Department of Quezon. Thank you so much, everyone.